Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Mapagpalang araw, Sir Casper, at sa lahat ng bumubuo sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aimee. Nakatira dito sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Isa ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Lalo na kapag nagpapalipas ako ng oras at walang ginagawa. Dahil nga sa mga ipinapadala ng mga sender sa inyong channel, kaya naman naengganyo rin akong magbahagi ng aking kwentong hango sa tunay kong karanasan dito sa inyong channel. Dekada 80. Nang mga panahong ito ay dalaga na ako at bagong salta lamang kami ng aking pamilya sa isang baryong hindi ko na lamang papangalanan pa, mga kaaswang. Bali kaunting pagpapahayag ko lamang sa tinitirhan namin noon. Nasa dulo na kami ng baryo. Malawak ang bakuran ng bahay at may mga pananim na mga naglalakihang iba't ibang puno ng kahoy. Gaya na lamang ng lansones, mangga, langka, at kung ano-ano pang mga prutas. Ang sabi kasi ng aking ina, masipag umanong magtanim ang may-ari ng lupang binili ng mga magulang ko. Tamang-tama naman iyon. Dahil mahilig rin magtanim ang aking ina. Pangarap niyang magkaroon ng malawak na hardin. Kaya noong makita nila ang bakanting lupang binebenta, ay hindi sila nag-alinlangang bilhin iyon. Kahit nasa dulo na ng baryo. Ang sabi naman sa akin ni Papa, pagdating ng panahon, ay hindi na umano magiging dulo ng baryo ang tinitirhan namin. Dahil ang lahat ng nakikita kong bakanting lote unti-unti na iyong pinagtitirikan ng bahay. Habang tumatakbo ang panahon ay parami ng parami ang mga naninirahan sa probinsya. Kung kaya't wag raw kaming magkakapatid na matakot at mag-aalalang may kalayuan kami sa mga kapitbahay. Isa pa, may nag-iisa kaming kapitbahay na malapit sa pinagtitirikan ng bahay, Sir Casper. Yun ay ang pamilya ni Ben. Bali mas matanda lang sa akin ng ilang taon si Ben. Nung unang dating ko ay napepreskuhan ako kay Ben. Paano ba naman kasi? Noong lumabas ako ng bahay para bumili ng makakain, pagkadaan ko sa tabi ng bahay ng binata, abay sinisitsitan ba naman ako at hindi pa nakontento mga kaaswang. Talagang sinipulan niya pa ako. Yung pag ganito, batuhin ko nga ng tsinelas na suot-suot ko sa sobrang inis ko. Ito namang kulokoy na si Ben. Abat sinaluban naman ang tsinelas na ibinataw ko. Tapos itinago sa likuran niya. Pinandilatan ko siya ng mga mata at sinabing ibalik niya sa akin ang tsinelas ko. Dahil kung hindi, sasabunutan ko siya at hindi ako titigil hanggat hindi siya makalbo. Sige, ibibigay ko sa iyo ang tsinelas mo. Basta, ikis mo muna ako. Pang-aasar pang wika ng binata, sabay hagalpak ng tawa. Sa sobrang inis ko noon, Sir Casper, tinarayan ko siya. At dire-diretso na lamang akong naglakad papunta sa tindahan. Kahit na iika-ika akong naglakad dahil walang kapares ang suot kong tsinelas. Sumunod naman si Ben at pilit na inaabot ang tsinelas ko. Para naman akong batang nagtatampo at hindi siya pinapansin. Nang humingi ng paumanhin ang binata at nagwikang hindi niya na uulitin pa ang ginawa niya. Tsaka ko pa lamang kinuha ang tsinelas ko. Matapos nga ang kaganapang iyon mga kaaswang ay doon na nagumpisa ang pagiging magkaibigan namin. Habang tumatagal ay nakita ko ang totoong ugali ng binata. Mabait at matulungin, masipag
at marunong siyang makisama sa kapwa. Kahit nga ang aking mga magulang ay nakuha niya ang kiliti ng mga ito. Dahil sa tuwing pumupunta siya sa bahay namin, ay maggiliw siyang kinakausap ng mga magulang ko. Samantalang isang dakilang istrikto ang aking ama't maldita naman ang aking ina. Ayaw na ayaw nilang nagbabarkada kaming magkakapatid. At ayaw nilang nagdadala kami ng mga kaibigan sa bahay. Pero itong si Benjar Casper, daig pa ang kapamilya kong umasta sa bahay. Kala mo'y anak rin siya ng mga magulang ko. Isang hapon, habang nagsasaing ako ay nakakarinig ako ng mahihinang sitsit. Yun bang parang nasa malapit lang. Nagpalingalinga ako para hanapin kung saan ang gagaling ang ingay na naririnig ko. Mag-isa lang naman kasi ako sa kusinang nakaharap sa sapa ng hapong iyon. Dahil nasa labas ng bahay ang mga magulang ko at may kausap sila. Kaya imposibleng sila ang may gawa noon. Ang mga kapatid ko naman ay nasa kani-kanilang silid. Dahil sa wala naman akong nakita ay itinuon ko na lamang ang pansin sa pagluluto. Maya-maya pa, habang abala na ako sa aking ginagawa, ay bigla na lamang hinawi ang mahabang buhok ko. At ang mas lalong nagpabundol ng kaba ng dibdib ko ay noong maramdaman ko ang mainit na hiningang malapit sa batok ko. Nakarinig din ako ng boses ng lalaking tumikhim. Kaagad akong napalingon sa pag-aakalang si Ben ang umawi sa buhok ko at hinipa ng aking batok. Siya lang naman kasi ang mahilig gumawa ng ganon. Dahil sa gustong-gusto niyang inaamoy at hinihimas ang mahabang buhok ko. Subalit nung paglingon ko sa likuran, ay wala naman akong nakitang tao. Na mga sandaling iyon, Sir Casper, ay di mawaring dahilan ay nakakaramdam ako ng takot at nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. Ewan ko ba? Pero pagramdam ko ay may hindi tama. Hoy Ben, huwag mo nga akong niloloko dyan ha. Hindi ako nakikipagbiruan. Lumabas ka na dyan sa pinagtataguan mo. Dahil kung hindi, masasapak talaga kita. Wika ko at nagtatapang-tapangan. Pero ang totoo talaga, grabe na ang lakas ng pagkabog ng dibdib ko. At kung ano-ano na ang pumapasok na kababalaghan sa isipan ko. Pasimple pa akong napamura sa isipan ng nakailang banggit na ako ng pangalan ni Ben, ay hindi pa rin ito lumalabas. Aba, talagang iniinis mo naman talaga akong lalaki ka. Wika ko at padabog na lumabas ng kusina sa pag-aakalang nang iinis na naman ang binata. Gaya ng palaging gawain ito kapag pumupunta sa bahay. Nang makalabas na ako ng kusina at naglalakad na papuntang sala, sa hindi sinasadya ay nagawi ang paningin ko sa bintanang paharap sa kalsada. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong papasok pa lamang sa bakuran ng bahay namin si Ben. Nakangiti pa ngang binati nito ang mga magulang ko bago nagpatuloy sa paglalakad. Teka, kung hindi si Ben ang umawi sa buhok ko, sino? Nagtataka at kinakabahang tanong ko. Pagkaramdam ko ay tinakasan ako ng espiritu ng mga oras na iyon. Dahil sa kahit anong pag-iisip ang gawin ko ay hindi ko makuha-kuha ang sagot. Kung sino ang humawi sa buhok ko at narinig ko pa ngang tumikim iyon. Pagpasok ni Ben ay tinampal-tampal niya pa ng marahan ang pisngi ko at tinanong kung ano ang nangyayari sa akin. Bakit nakatulala raw ako at parang tinakasan ng dugo sa katawan. Hoy, alam kong gwapo ako kaya nakatulala ka ng ganyan. Pero sobra naman yata yung ginagawa mo. Akalain mo ba namang nagkulay lila na yung mga labi mo? Rinig ko pang wika ni Ben sa akin. Gwapo? Gwapuhin mong mukha mo.
hindi ikaw ang dahilan bakit natulala ako. Tugon ko sa kanya. Sabay tinaraya ng mga mata. Kung hindi ako, sino? Huwag mong sabihin may ibang lalaki na ang umaali-aligid sa'yo. Aba, hindi ako makakapayag niyan. Hindi pa nga ako nagtapat ng nararamdaman sa'yo. Agawin ka na kaagad sa akin ng iba. Sige, asarin mo pa ako ng asarin. Hindi na talaga ako natutuwa sa'yo. Pagtataray ko pang wika. Ito naman hindi na mabiro. Ano ba kasi ang problema mo? At bakit bigla ka na lang natulala dyan? Tanong niya. Wala akong problema. Tugon ko at bumalik na sa kusina. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin sa kanyang may humawi sa buhok ko kanina. Dahil ako lang naman ang mag-isa sa kusina. Mamaya ay masabihan niya pa akong assuming masyado. Sa pagdaan ng ilang sandali, nawaglit na sa isipan ko ang tungkol sa kakaibang nangyari sa akin. Dahil sa naging abala na ako sa ginagawang pagluluto. At higit sa lahat, kaya nawaglit sa isipan ko ang tungkol sa nangyari. Dahil sa dinaldal ako ng dinaldal ni Ben. Kung ano-anong mga kalokohan ang mga pinagsasabi niya. Kahit na wala namang kakwenta-kwentang bagay. Kinagabihan nga ay nilagnat ako ng mataas. Na pati na ang mga magulang ko ay hindi na makatulog. Dahil sa nagsasalita raw akong mag-isa kahit tulog. Para raw akong may kinakausap ng kung sinong hindi nila nakikita. Ang sabi pa ng aking ina. Kinakabahan na raw siya kagabi dahil hindi niya na alam ang gagawin sa sobrang taas ng lagnat ko. Kinabukasan naman ay humupa na ang lagnat ko. Subalit may mga tumutubong pantal naman sa braso at binti ko. Noong una ay hinayaan lang namin ang nangyari sa akin. Gawa ng baka simpleng sakit lamang ang nararamdaman ko. At may nakain lang akong hindi maganda. Ngunit nagdaan na ang mga araw ay hindi pa rin ako gumagaling. Pabalik-balik pa rin ang sakit ko at hindi gumagaling. Kahit na nakailang beses na akong dinala sa paggamutan at binibigyan ako ng mga iinuming gamot. Subalit wala pa ring epekto ang mga iyon. Sa tuwing pumapatak naman ang hapon at nakaupo lamang ako sa tabi ng bintana, may natatanaw akong lalaki sa labas ng bakuran ng bahay. Nakatayo siya malapit sa malaking puno ng duhat. Masasabi kong matipuno ang lalaki. Napakagwapo ng itsura. Palagi ko siyang nakikitang nakatingin sa kawalan at napakalungkot ng ekspresyon ng mukha niya. Na para bang may hinihintay siya. Kapag ibinabaling niya naman ang tingin sa akin ay ngumingiti siya. Kaya naman hindi ko mapigilang mapapangiti na rin. Isang beses nga, tinanong ko ang aking ina kung may napapansin ba siyang binatang nakatayo sa labas ng bakuran namin tuwing ika-6 ng hapon. Kako, kilala niya ba ang binatang iyon? Ano bang binatang pinagsasabi mo, anak? Alam mo namang si Ben lang ang pumupunta sa bahay natin, hindi ba? Kaya malabong may ibang binata ka pang makikita palagi dyan sa labas ng bakuran. Bukod kay Ben. Wika ni inay. Pero nay, kilala ko naman si Ben. Magtatanong ba ako sa inyo kung alam kong si Mokong ang binatang sinasabi ko? Tugon ko. Naku naman anak, baka naman guni-guni mo lang yon. Alam mo kasi, simula nang tumira tayo dito sa baryo, minsan ka lang lumalabas ng bahay. Alam mo, mas maganda sigurong sabihin ko kay Ben na ipasyal ka naman niya sa ibang lugar para hindi ka maboryo dito. Turan pa ng aking ina. Hindi ko na iginiit pa sa aking ina ang tungkol sa binatang nakita ko. Noong sabihan ko naman ang aking ama tungkol sa lalaki, hindi naman siya naniniwala.
Dahil base sa pagkakalarawan ko sa itsura ng lalaki, ni minsan ay hindi pa raw siya nakakita ng ganong klaseng itsura. Aniya pa nga, baka ako nangangarap lang raw ako ng gising. Dahil wala naman raw ganong itsura sa baryo namin. At lalo na ang kasuotang sinasabi ko sa kanya. Ay, naku naman anak. Baka naman epekto lang yan ng pagkakasakit mo. Kaya kung ano-ano na ang nakikita mo. Wika pa ng aking ama. Pero kasi pa, totoo talaga ang nakita ko. Hindi ako maaaring magkamali. Tsaka hindi ako namamalikmata. Gate ko. Dahil sa hindi naman naniniwala ang mga magulang ko, ay hindi ko na sila kinulit ng kinulit. Isang gabi, habang nasa kasarapan ako ng tulog, ay bigla akong naalimpungatan. Dahil sa may nalanghap akong amoy mabangong bulaklak. Yung bang parang amoy orchids. Langhap na langhap ko ang amoy ng bulaklak na yon. Kaya naman bumangon ako at tinignan ang bintana. Pakiwari ko kasi ay doon ang gagaling ang masamyong amoy na nalalanghap ko. Hindi nga ako nagkamali, Sir Casper. Dahil noong naroroon na ako sa bintana at mabuksan ko na ito ng bahagya, ay may nakita nga akong isang bugkos ng bulaklak. Akmang kukunin ko na sana ang bulaklak nang biglang sumigaw ang aking ina at sinabihan akong huwag hawakan ang bulaklak. Bakit po ma? Pagtatakang tanong ko. Kaagad niya akong nilapitan at pinaalis sa tabi ng bintana, sabay wika ng, may nakausap na akong albularyo anak at bukas na bukas ay pupunta tayo sa bahay niya para magpatingin ka. Saglit lang po ma, hindi kita maintindihan. Bakit po tayo pupunta sa albularyo? Naguguluhan kong tanong sa aking ina. Sinabi niya namang bukas niya papaliwanag ang lahat. Basta't ang mahalaga ngayon ay huwag akong pupunta sa kung saan-saan. Isinara naman ng aking ama ang bintana. Hindi nila ginalaw ang bulaklak na nakita ko. Matapos siyang isara ang bintana ay nakita ko pang naglagay siya ng asin. Pagkatapos ay sininyasan niya ang aking ina. Alin na dito anak. Mas matulog ka na at huwag mo na lang pansinin ang mga naririnig mo sa paligid. Wika pa ng aking ina. Sinabi ko sa kanyang hindi na ako inaantok. Naalimpungatan kasi ako. Kaya't malabong makakatulog ako kaagad. Tara, magkape na lang muna tayo. Aya ng aking ama. Lumabas na lang kami ng silid at pagkatapos ay tinungo naman namin ang sala para magkape. Na mga oras na iyon, Sir Casper, ay hindi na ako nakatulog pang muli. Kahit anong pilit kong ipikit ang mga mata ko at nagpabaling-baling sa higaan, ay hindi pa rin talaga ako dinadalaw ng antok. Marami na rin ang mga katanungang namumutawi sa isipan ko kung bakit kinakailangang dalhin ako ng mga magulang ko sa albularyo. Gayong wala naman akong malalang sakit o kaya hindi naman ako inaaswang. Kinabukasan nga ay mas lalo pang sumama ang pagkaramdam ko. Halos hindi na ako makabangon sa sobrang sakit ng ulo ko. At para bang kaunting kibot ko lang, ay parang may puputok sa ugat ng ulo ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang bungad na tanong sa akin ni Ben. Pagpasok niya sa loob ng silid ko. Sa mahinang boses ay sinagot ko siyang masama pa rin ang pakiramdam ko. Parang sasabong ang ulo ko at ang bigat-bigat ng katawan ko. Samantalang kagabi lang ay maayos-ayos naman ang pakiramdam ko. Huwag kang maglala. Dadalhin ka namin sa albularyo. Hiniram ko ang kalabaw ni tatay. Yun ang gagamitin natin papunta sa bahay ng albularyo. Maraming salamat, Ben. Pero sana hindi ka na nagkabala pa. Wika ko.
Ano ka ba? Magkaibigan tayo. Kaya karamay mo ako sa lahat ng problema mo. Sasamahan kita at hindi kita iiwan hanggang sa gumaling ka. Kaya magpagaling ka na ha. Hindi pa kita napapasyal sa mga magagandang lugar dito sa atin. Anya pa at nababakas ko ang kalungkutan at pag-aalala. Matapos nga kaming mag-usap ay inalalayan na nila akong maglakad palabas. Sa bawat paghakbang ko nga, Sir Casper, ay ramdam na ramdam ko ang sakit at kirot ng katawan ko. Ayos ka lang ba? Masakit ba? Kung gusto mo, buhatin na kita para hindi mo na maigalaw ang katawan mo. Suhestyon ng aking kaibigan. Wag na, ayos lang ako. Kaya ko pa namang maglakad. Tugon ko at pilit na inihakbang ang mga bago. Nang makarating na kami sa kalabaw na pagdadalan ko ay maingat nila akong isinakay. Teka lang sandali, may naiwan lang akong gamit. Kukunin ko lang. Wika ng aking ina at nagmadali nang naglakad papasok sa loob ng bahay. Nangihinang sinundan ko lamang ng tingin ang aking ina. Habang tinitignan ko nga siya, biglang nabaling ang paningin ko sa di kalayuan. Napakunot ang noo ko nang muli ko na namang nakita ang binata. Gaya ng dati. Malungkot ang mga mata niya habang nakatanaw sa akin. Nakaramdam ako ng paghabag nung makita ko siya sa ganong itsura. Hanggang sa dahan-dahanang naglakad ang sinasakyan naming kalabaw. May balsa ito sa likuran. Sino bang tinitignan mo dyan, anak? Untag na tanong ng aking ina noong nakaalis na kami. Saglit na tinignan ko ang aking ina. Noong akmang sasabihin ko na sana sa kanyang tungkol sa binata, bigla na lamang nawala ang binata sa kinatatayuan nito. Narinig ko pang muling nagtanong ang aking ina kung sino ang tinitignan ko. Para hindi na siya magtanong pa ng magtanong. Sinabihan ko siyang wala naman akong tinitignan sa labas. Huwag niya lang akong pansinin. Ewan ko ba ng mga oras na yon. Parang gusto ko talagang sabihin ang mga nakikita ko. Pero ayaw magkusa ng bibig ko. Dahil doon, tumahimik siya at itinuon ang pansin sa iba. Habang binabaybay namin ang daan papunta sa bahay ng albularyo, maraming aberyang nangyari sa amin. Naroon ang kamuntikan ng matuwad kami sa sinasakyan namin. May mga sandali ring tila bigat na bigat ang kalabaw sa amin. Na parang sandamakmak ang nakasakay kahit hindi naman paakyat. Dahil sa hirap na hirap iyong umaarangkada. Narinig ko pang napapamura na lamang ang aking ama, samantalang ang aking ina naman ay panay ang pagdarasal ng taimtim na sana ay matiwasay kaming makarating sa bahay ng albularyo. Sa pagdaan nga ng mga oras, sa wakas, narating din namin ang bahay ng albularyong naninirahan sa liblib na lugar. Unang kita ko pa lang sa matandang albularyo, pagkaramdam ko ay parang napapaso ako at parang sasabog na ang ulo ko sa sobrang sakit. Napapalatak naman ang albularyo at nagwika ng, Aba, mukhang may nagkakagusto sa iyong ibang nilalang ha. Sandali nga at pakiusapan ko ang nilalang na ito. Saad pa nito nang mahawakan ang kamay ko at para siyang may sinusuri ng kung ano. Pinalabas niya ang mga magulang ko at ang kaibigan ko. Ayaw pa sana ni Ben lumabas ng bahay. Nakikiusap siya sa albularyo na kung pwede ay sasamahan niya ako habang ginagamot ako ng albularyo. Hindi mo pwedeng samahan ang dalagang ito dahil may basihan na matigalbo sa iyo ang kung anumang mga katagang ibabato ko sa nilalang. Kung sakaling hindi naman kami magkakasundo. Mariing wika ng matanda.
Pero kasi hindi na naituloy pa ni Ben ang sasabihin niya. Nang tawagin na siya ng aking ama at sinibayang sundin niya na lang ang sinasabi ng albularyo dahil mas alam ng albularyo ang mga dapat nitong gawin. Ami, ayos lang bang iwan kita dito sa loob? Huwag kang matakot ha. Diyan lang ako sa labas kapag may hindi magandang mangyari, sumigaw ka lang. O kaya tawagin mo ang pangalan ko para papasok ka agad ako. Bulong sa akin ang kaibigan ko. Kahit na napakasama na ng pakaramdam ko ay pilit na pinandilatan ko ng mga mata si Ben. Sinabihan ko siyang wala namang masamang mangyayari sa akin dahil hindi naman ako nagpunta sa albularyo para ipahamak ang sarili. Isang matipid na ngiti lang ang naging tugon sa akin ni Ben bago nag-aalangang lumabas ng bahay. Nang nasa labas na ang lahat ng kasama ko, nakita kong taimtim na nag-uusal ng mga lingwaheng tanging ang albularyo lamang ang nakakaintindi sa mga sinasabi niya. May mga ginagawa siyang ritual habang tinatawag ang pangalan ng nilalang na sinasabi niya. Nakalahod ito sa gitna ng bilog na ginawa niya sa pamamagitan ng abo. Nag-alay ng dugo na purong itim na manok ang albularyo at ibinuhos niya iyon sa garapon. May mga halamang ugat-ugat rin siyang hinahalo habang walang tigil sa pagbanggit ng mga buhay na kataga. Sa bawat pagbitaw niya ng mga katagang buhay, Sir Gaspar, ay napapaigig ako at napapangiwi. Dahil sa parang isa-isang tinutusok ng karayom ang katawan ko. Daig ko pa ang binarang o kinulam ng mga sandaling iyon. Nakailang beses pang tinawag ng albularyo ang pangalan ng nilalang na sinasabi niya. May mga pagkakataon pang nanginginig-nginig ang albularyo na para bang sinasakal siya. Dahil sa minsan ay tumitirik ang mga mata niya, Sir Casper. Makaraan lamang ang ilang sandali ay pinagpapawisan at tinihingal ang albularyo. Pabagsak itong naupo sa sahig at nangangatog ang mga tuhod. Tinawag niya ang mga magulang ko at hindi makatingin ng diretsyo na para bang may kinakatakutan siya. Sabay nagsabi na, "Napakiusapan ko na ang engkantong nagkakagusto sa anak ninyo. Huwag kayong mag-alala dahil gagaling na siya. Pwede niyo na siyang iuwi." Teka, ganun lang po kadali iyon? Wala man lang kayong mga ginagawang iba pang ritual o kung ano man? Pagtatakang tanong ng aking ina. Hindi makatingin ng diretsyo ang albularyo sa aking ina habang nagsasalita ito. Sinabi niya sa aking inang, tama na ang isang ritual na ginawa niya. Isa pa, mabait ang engkantong nagkakagusto sa akin. Kaya't napakiusapan niya itong itigil na ang ginagawang panggagambala pa sa akin. Huwag na raw mag-alala pa ang aking ina dahil magiging maayos na raw ako. Kaya't pwede na nila akong iuwi. Ito, kunin mo itong langis. Ipahid mo iyan dyan sa galis ng anak mo tuwing ika-6 ng umaga at ika-6 ng hapon. Tandaan mo ang sinasabi ko para mawala na ang mga sugat-sugat na nagnanaknak sa katawan ng anak mo. Saad pa ng albularyo. Nang abutin ng aking ina ang ibinigay ng matanda ay napansin kong parang balisa at hindi ito mapakali. Napakalikot rin ang mga mata ng albularyo at parang may tinitignan siya sa labas ng bahay nila. Sigurado po ba kayong ayos na talaga ang anak ko? Patiguradong tanong ng aking ina. Oo, ayos na yung anak mo. Hindi naman malala ang kalagayan niya eh. Dapat hindi niyo na lang dinala yan dito sa akin. Dahil kusa namang gagaling ang mga sugat niyan sa balat. Seryosong tugon ng albularyo. Nag-ihip sa kamay ang albularyo ng pakaros. Tapos ay tinapik niya sa balikat ko.
May inuusal rin siyang orasyon habang nakatapat ang bibig sa bunbunan ng ulo ko at umihip siya ng 3 beses na pa-cross. Lakasan mo palagi ang loob mo, Iha. Palagi kang manalangin sa taas para hindi ka kaagad-agad nalalapitan ng mga masasamang nilalang. Kulang ka sa pagtitiwala sa taas, kaya madali kang malapitan. Isa pa, mababa rin ang dungan mo. Wika sa akin ng albularyo. Matapos siya akong hipan sa bunbunan mga kaaswang, sa maniwala man kayo't sa hindi. Bigla na lamang gumaan ang pagkaramdam ko at para bang nagdahilan lang ang ilang araw na sakit na dinaramdam ko. Hindi na rin kumikirot ang ulo ko at naigagalaw ko na ng maayos ang katawan ko. Patuloy pa rin kinukulit ng aking ina ang albularyo. Hindi kasi siya makapaniwalang sa napakaiksing oras lang ay nagagawa na akong pagalingin ng albularyo. Ma, ayos na po ako. Hindi na po masama ang pagkaramdam ko at hindi na rin masakit ang ulo ko. Wika ko sa aking ina para tumigil na siya sa pangungulit sa albularyo. Nilapitan niya ako at tinanong kung siguradong sigurado ba raw akong maayos na ang pagkaramdam ko. Hindi ba raw ako nagdadahilan? Oo nga po, ma. Maayos na po ang pagkaramdam ko. Tugon ko. Matapos ko ngang makumbinsi ang inang ayos lang talaga ako ay tsaka pa lamang ito pumayag na umuwi na kami. Sa pagdaan ng mga araw ay bumalik na ang katawan ko sa normal. Nakakakilos na ako ng maayos at wala ng kirot o sakit akong nararamdaman sa katawan. Ben, salamat nga pala kasi simula nung magkasakit ako, hindi mo ko pinabayaan. Palagi kang nasa tabi ko at inaasikaso mo ako. Pagpapasalamat ko sa kaibigan ko. Isang hapon habang nagmemeryenda kami sa labas ng bahay. Wala yun. Di ba nga sabi ko sa iyo, magkaibigan tayo kaya nakahanda akong alalayan ka sa lahat ng pagsubok na dumating sa buhay mo. Kahit pa bumagyo man yan o harangan man ako ng baha, tatawirin ko yan. Mapuntahan lang kita sa oras na kailangan mo ako. Tugon niya, sabay taas bawa ng kilay. Ayan ka na naman, puro kalokohan na naman yung pinagsasabi mo. Magtinong ka nga, ang ayos-ayos ko dito eh. Tapos ganyan ka kung makasagot. Reklamo ko at sinimangutan siya. Dito naman, pinapangiti lang kita eh. Nagagalit ka kaagad dyan. Alam mo, namiss ko kaya yung mga ngiti mo. Simula nung magkasakit ka, hindi ka nang umingiti eh. Aniya at hinawakan pa ang pisngi ko. Grabe ang lakas ng kabog ng dibdib ko noong hawakan ng kaibigan ko ang pisngi ko. Ewan ko ba, Sir Casper, palagi namang ginagawa ni Ben ang pagpisil sa pisngi ko at normal lang naman sa akin iyon. Pero ng mga sandaling iyon ay kakaiba ang nararamdaman ko. Tumahip bigla ng malakas ang dibdib ko at pagkaramdam ko ay nahihiya ako sa kanya. Lalo na noong tinitigan niya ako, na siyang mas lalong nagpakabundol ng kaba sa dibdib ko. Dahil sa litaw na litaw ang kagapuhan ng binata kapag sumay seryoso siya. Pakiwari ko ay sandaling huminto ang buong paligid. Tanging ang pagkabog ng dibdib ko lamang ang siyang naririnig ko at ang malakas na pagtibok ng puso ko. Dahang-dahang lumapit ang mukha ng binata sa aking mukha. Sa pag-aakalang hahalikan ako ng binata, napapikit na lamang ako mga kaswang at hinintay ang paglapat ng labi ng binata. Subalit na udlot ang pag-iisip kong iyon. Nang bigla na lamang humangin ng malakas. Napakalakas na animoy may bagyong paparating. Idinilat ko kaagad ang mga mata ko at tumingin sa paligid. Nagtataka ako kasi kung bakit bigla na lamang umihip ang napakalakas na hangin. Gayong terik na terik ang araw at
wala namang may nagbabadyang ulan o kumilimlim ang kalangitan. Tumikim si Ben at nagsabing pumasok na raw kami sa loob ng bahay. "Halika na, alalayan na kitang pumasok sa loob." Wika ng binata at para bang nahihiya siya dahil hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Oo, sige." Nahihiyang tugon ko. Inalalayan na nga niya akong pumasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ay nagpaalam na siyang umuwi. Araw ng linggo, isinama ako ng aking inang mamamalengke para makalabas-labas naman raw ako ng bahay. Palagi na lamang daw kasi akong nagkukulong sa bahay simula nung nagkasakit ako. Isinamahan ko na nga siyang mamalengke. Nang naging abala na kami sa pamimili ng bibilhin, sa hindi sinasadya ay may nasagi akong lalaki. Natapon ang mga pinamili nitong gulay. Kaya naman humingi kaagad ako ng paumanhin sa kanya at mabilis nang tinulungan na pulutin ang mga natapong gulay. "Pasensya ka na, hindi ko sinasadyang masagi ka." Paulit-ulit na paghingi ko ng paumanhin. Sandali akong natigilan nang mapatingin ako sa lalaki. Dahil siya ang lalaking palagi kong nakikita sa labas ng bakuran namin noong mga nakaraan. Matamis na nakangiti ang binata at nagwikang wag raw akong mag-alala dahil wala namang may gusto sa nangyari. "Teka, hindi ba't ikaw yung lalaking palagi kong nakikita sa labas ng bakuran namin?" Tahas ang tanong ko. "Ako? Oo, ako nga," tugon niya. "Sinasabi ko na nga ba? Ako nga pala si Aimee." Pagpapakilala ko sa lalaki. "Kier, ako si Kier. Ikinagagalak kitang makilala, magandang binibini." Formal na wika sa akin ng lalaki. "Ano ka ba? Napaka-formal naman ng binibini. Aimee na lang ang itawag mo sa akin. At teka, taga doon ka lang din ba sa baryo nakatira?" Tanong ko. Tumango si Kier at nagwikang matagal na siyang naninirahan sa baryo. Palagi niya nga raw akong nakikitang namiminta na tuwing magtatakip silim na. Sa umaga naman ay nakikita niya akong nagdidilig ng mga bulaklak sa harapan ng bahay. "Talaga? Hindi ko alam na palagi mong pala akong nakikita. Nakakahiya. Alam mo kasi kapag namiminta na ako ay nakatulala ako at blanko ang isipan. Nakakahiyang makita mo ako ng ganun. Mukha akong ingot." Nakakangiting tugon ko. Sa paraan ng pag-uusap namin, Sir Casper, ay para bang matagal na kaming magkakakilala at matagal nang may pinagsamahan kami. Kung hindi pa ako tinawag ng aking ina ay hindi ko namamalayang namamalengke pala ako. Masyado kasi akong nawili sa pakikipag-usap sa binata. Tinawag na ako ni Mama. Maiwan na kita. Pasensya ka na pala uli ha." Ngiti kong wika sa kanya. Tumango siya at sinabihan akong wala umano iyon. Agaran na akong lumapit sa aking ina. "Ikaw talagang bata ka kung saan-saan ka nagsusuot. Kanina pa kita tinatawag. Hindi mo man lang pinakinggan ang tawag ko." Wika niya pa. "Pasensya na po ma, nawili kasi akong makipagkwentuhan kay..." Natigil ang pagsasalita ko dahil kinausap ng aking ina ang tendera at may pinapahanap siyang sangkap dito. "Teka, ano nga uli ang sinasabi mo?" Tanong ng aking ina matapos siyang makipag-usap sa tendera. Wala po." Tugon ko at hindi na ipinagpatuloy ang pagkukwento. Heto na naman ako, para akong napipipi. Tuwing sasabihin ko ang tungkol doon sa lalaki ay parang kusang pumipigil ang bibig ko.
Sasabihin ko pa naman sana sa kanyang tungkol sa binatang nakilala ko. Kaya lang ay abala siya sa pamimili at pakikipag-usap sa tendera. Kaya mas pinili ko na lamang ang manahimik at yung bibig ko nga ay parang hindi bumubuka. Pagka-uwi namin ng bahay ay hindi na mawaglit sa isipan ko ang tungkol sa lalaking si Kiair. Ewan ko ba, Sir Caspar, kung bakit gano'n na lamang ang nararamdaman ko. Kasi sa totoo lang, ngayon pa lamang kami nag-usap ni Kiair. Pero parang ang tagal-tagal na naming magkakilala. Ganon ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Umabot na lamang ang gabi ay patuloy pa rin sumasagi sa isipan ko si Kiara. Kahit na kinakausap ko ni Ben ay si Kiara pa rin ang nasa isipan ko. Kaya naman ang gabing iyon ay maagang umuwi si Ben sa bahay nila. Nagdahilan kasi ako sa kanyang magpapahinga ako ng maaga. Dahil medyo napagod ako kanina sa pamamalengke. Kaya't umuwi na siya at bukas na lamang kami magkwentuhan uli. Tumugo naman ang binata at hindi na nga nagpumilit pang makipag-usap. Pagkaalis ni Ben, ay pumasok na ako sa silid tulugan at nahiga na. Hindi ko na namalayan kung anong oras na ako nakatulog. Basta't ang natatandaan ko lang bago ko tuluyang ipinikit ang mga mata, ay may naaninag akong bulto ng isang lalaking na nasa bintana ng silid ko. Alam kong nakatitig lang sa akin ang lalaking may nakakakilabot na wangis. Tapos noon ay nakatulog na ako. Noong sumapit na ang malalim na gabi, ay nagising na lamang akong bigla nang makarinig ako ng isang boses. Boses lalaki iyon, Sir Caspar. At para bang pamilyar sa akin ang boses na iyon. Hindi ko nga lang matandaan kung kaninong boses ang naririnig ko. Nakailang ulit pang tinawag ang pangalan ko at parang nasa bintana lang ng silid ko ang taong tumatawag sa akin. Nang sipatin ko naman ang dalawang kapatid ko ay masarap ang tulog nila. Na hindi man lang nila narinig ang taong paulit-ulit na tumatawag sa pangalan ko. Pambihira talaga itong mga kapatid ko kung matulog. Ni isa ay wala man lang nagising sa kanila. Wika ko pa. Bumangon na ako at agad na tinungo ang bintana para buksan. Pagkabukas ko nga, ay tumambad sa akin ang isang lalaki. Gaya noon ay nakasuot ito ng magarang damit. At mapagkakamalan mo talaga siyang anak mayaman. Kier, ikaw ba yan? Tanong ko. Isang matamis na ngiti ang itinugon sa akin ng binata. Teka, anong ginagawa mo dito? 10 oras na ng gabi oh. Pasensya ka na kung nagising kita. Pero kasi, wala na kasi akong pagkakataon pa eh. Wika ng binata sa malumanay na boses. Pagkakataon? Anong pagkakataon? Naguguluhang tanong ko. Iyain sana kita. May kasiyahan sa bahay namin ngayon. May okasyon kasi. Aniya. Okasyon? Sambit ko. Tumango ang binata at nagsabing kaarawan ng kapatid niya ngayon. Kaya naman naghanda ang kanyang mga magulang. Kanina niya pa sana ako pupuntahan sa bahay. Kaya lang ay naging abala siya. Kung kaya't ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong puntahan ako. Teka kasi, anong oras na ho? Tiyak mapapagalitan ako ng mga magulang ko kapag lalabas ako ng bahay ng ganitong oras. Wika ko sa kanya. Sinabi niya sa aking sandali lang naman raw kami. Sasaglit lang kami sa bahay nila at ihahatid niya rin kaagad ako pabalik sa bahay namin. Sana naman pagbigyan mo ako, Aimee. Alam mo kasi, masaya akong nakilala ka at gustong gusto kitang ipakilala sa pamilya ko. Wika niya sa nakakahabag na boses. Naguguluhan pa ako ng mga oras na iyon.
dahil hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Nang sa ilang sandali pa ay nakita kong bumuka-buka ang bibig ni KR na para bang nagsasalita siya. Ngunit tanging siya lamang ang nakakaintindi. Sa hindi malamang dahilan ay para bang may kung sino ang nagmamando sa katawan ko. Dahil sa kusa na lamang itong sumunod sa lahat ng mga sinasabi ni KR. Para akong lutang na sunod-sunuran na lamang sa kanya ng mga oras na yon. Tutulma ng isipan kong lumabas ng bahay. Pero hindi ko iyon mapigilan. At mas lalong hindi ko makontrol ang isipan kong huwag lumabas ng bahay. Makaraan lamang ang ilang sandali ay magkasama na kami ni KR na naglalakad papunta sa sinasabi niyang bahay na tinitirhan nila. Maliwanag ang paligid ng gabing iyon dahil sa may buwan sa kalangitan. Kaya naman hindi ako nangangapa sa dilim. Isa pa, hinahawakan ako sa kamay ni KR para alalayan sa paglalakad. KR, malayo pa ba tayo? Tanong ko sa binata nang mapansin kong parang puro talahiban at malawak na kakahuyan na lamang ang nakapalibot sa gilid ng daanan. Wala na akong nakikitang mga kabahayan at kahit ang mga pagtahol ng asong nadadaanan namin kanina ay hindi ko na rin naririnig. Malapit na tayo, kaunting lakad na lang. Nakangiting tugon sa akin ng binata. Tinignan ko siya at nginitian rin. Sa pagdaan ng ilang minuto ay namangha ako at nanlaki ang mga mata ko. Nang tumambad sa harapan ko ang napakalaking bahay na may palasyo at napapalibutan ng mga ilaw. Sa bakuran pa lamang ng bahay ay sinalubong kami ng tatlong lalaking gaya ni KR. Ay nakasuot rin ito ng magarbong damit. Ang dalawang kababaihan namang sumunod sa tatlo ay nakabistida. Malapad ang pagkakangiti ng mga ito at magiliw kaming sinalubong. Bahagya kong siniko si KR sa tagiliran at nagwiwi ka nang. KR, dapat hindi na lang ako pumunta dito. Pabulong kong wika. Bakit naman? Kasi tignan mo nga ang itong suot ko. Nakapantulog lang tapos tignan mo naman ang mga kasuotan ninyo. Nakakahiya. Wika ko at bahagyang nagkubli sa likuran ng binata dahil sa talagang nahihiya ako sa mga kaharap na binata. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Hindi naman kita dinala dito para manliit sa sarili. Nga pala, sila ang mga kapatid ko. Ang dalawang dalagang yan, sila na ang bahala sa isusuot mong damit. Saad niya at isa-isang ipinakilalang tatlong kalalakihan at dalawang babaeng nasa harapan namin. Matapos siyang ipakilala ay dinala na ako ng dalawang dalaga sa silid nila at binihisan. Masyadong mabilis ang mga pangyayari mga kaswang dahil sa hindi ko man lang namalayang ang mga minutong nagdaan. Matapos kong makapagbihis ay halos hindi ko na makilala ang sarili dahil sa napakagandang bestidang ipinasuot sa akin. Dinala na ako ng dalawang dalaga sa bulwagan. Halos lamunin na ako ng lupa dahil sa hiyang nararamdaman. Hiyang-hiya ako sapagkat napakarami ng mga taong naroroon at halos lahat sila ay nakatuon ang pansin sa akin. Nang tignan ko naman si KR ay nababanaag ko sa mga mata niya ang pagkamangha. Hindi niya iyon na itago sapagkat titig na titig siya at pinagmamasdan niya ang bawat galaw ko mga kaswang. Sobrang ganda mo. Simula noon magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbago ang kagandahan mo. Napakaganda mo pa rin, Lira. Wika ni KR nang hindi inalis ang tingin. Lira? Sinong Lira? Pagtataka kong tanong na nauutal pa dahil sa pagkabigla. Tila nagulat naman si KR sa sinabi ko at
Saglit na hindi na siya nakapagsalita. Oo, wala. Halika na. Kanina ka pa gustong makita ng mga magulang ko. Ngiting wika niya at inalalayan niya na ako papunta sa kinapopistuhan ng mga magulang niya. Sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib ko noong naglalakad na kami papunta sa mga magulang ni Kier. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may hindi tama sa mga taong naroroon sa bulwagan. Napapansin ko kasing kakaiba ang mga ikinikilos ng mga ito, na parang kaunting pagkakamali mo lang ay mayayari ka na sa kanila. Napahigpit ang pagkakakapit ko sa braso ni Kier, na siyang napansin naman ng binata. Tinignan niya ako at tinanong kung ayos lang ba umano ako. Marahan akong tumango at sinabihan siyang ayos lang ako. Nang tuluyan na kaming makalapit sa mga magulang ni Kier, ay doon na ako mas lalong kinabahan na talagang todo na mga kaaswang. Sa kadahilan ng kitang-kita ng dalawang mga mata ko, ang biglaang pag-iba ng kulay ng mga mata nila at naging purong itim na iyon. Bahagya akong napaatras pero mabilis akong pinigilan ni Kier at hinawakan sa kamay. Saan ka pupunta? Babagsik na tanong ng binata na siyang ikinasinda ko. Nang tignan ko ang kamay ng binata ay hindi ko na napigilan ang mapatili. Sa kadahilan ng nakita kong naging kulubot na ang balat ng kamay nito at may mga makakapal na balahibo na aakalain mong balahibo iyon ng isang unggoy. Pagtingala ko para tignan ang binata ay mas lalo akong nangilabot at nagtaasa ng mga balahibo ko sa batok. Nang limbawt ako. Dahil kung gaano kagwapo at katikas ang binatang nakasama ko kanina, ganoon naman kakuba at kaugod-ugod itong may naaagnas na pagmumuka at may makakapal na balahibo sa braso. Malakas na itinulak ko ang napakapangit na nilalang at mabilis na akong nagtatatakbo palabas ng bahay. Sigaw ako ng sigaw at humihingi ng tulong sa mga taong naroroon. Subalit noong tignan ko ang mga ito ay wala akong makitang tao, maliban sa mga nagpakilala sa akin kanina at si Kier na naging isang napakapangit na nilalang. Ang tanging nakikita ko na lamang sa lugar na iyon ay ang mga naglalakihang puno at ang kaninang malamansyon na bahay ay bigla na lamang naglaho at sa isang kurap ay naging isang malawak na kuweba iyon na maraming mga ugat-ugat ng kahoy sa bawat gilid. Ang mga masasarap na pagkaing nakita ko kanina ay biglang naging iba't ibang klaseng uod. Gumagalaw pa ang mga iyon at nagtatalsikan. Kaya naman labis-labis ang hilakbot na nararamdaman ko. Kahit natakot na takot ako ay binilisan ko ng pagtakbo. At wala akong pakialam kahit na bangkanda sugat-sugat man ang mga paa ko. Basta ang mahalaga sa akin ang mga oras na iyon ay makatakas ako sa malabangungot na pangyayari at makalabas ako sa kuwebang kinasasadlakan ko. Diyos me, ano ba itong nabaso ko? Sana panaginip lang to. Tulungan niyo ako. Mangyak-ngyak kong sambit habang patuloy pa rin sa pagtakbo. Saan ka pupunta, Lira? Nandito ka na sa teritoryo ko, kaya hinding-hindi ka na makakalabas pa. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng lakas, dahil kahit anong gawin mo hindi ka na makakalabas pa dito. Wika ng malademonyong boses at tumadagongdong iyon sa loob ng kuweba. Hindi ako pwedeng sumuko. Makakahanap ako ng paraan para makalabas dito. Wika ko at taimtim na nananalangin. Habol-habol ang hininga at nagtago ako sa malaking bato para kahit papano ay makapagpahinga sandali bago muling tumakbo. Kahit hindi ko alam kung saan ang labasan ng kuwebang iyon ay wala akong pakialam. Basta't kung saan ako dalhin ng mga paa ko ay doon ako tutungo.
Diyos ko, tulungan mo ko. Huwag mo akong pabayaan. Ituro mo sa akin kung saan ang daan palabas ng kuwebang ito. Taimtim na panalangin ko. Muli ay isang napakalakas na dumadagongdong na boses na naman ang naririnig ko. Sobrang hilakbot na talaga ang nararamdaman ko at pagkawari ko ay mawawala na ako ng pag-asa. Hanggang sa maya-maya pa isang lalaki ang humawak sa balikat ko. Sa pag-aakala kong ang nilalang iyon na may napakapangit na wangis, kaya nagsisigaw na ako at pilit na kumakawala. Amy, ako to si Ben. Boses ng lalaking humawak sa kamay ko. Hindi ikaw si Ben. Nililinlang mo lang ako. Hindi ikaw ang kaibigan ko. Tugon ko at halos bumalahaw na sa pag-iyak. Tumigil lamang ako sa pagwawala ng may banggitin ang lalaki na tanging kami lamang ni Ben ang nakakaalam noon. Ano, naniniwala ka na ba sa akin? Mahinang tanong ni Ben. Ben, ikaw ba talaga si Ben? Kung ikaw talaga ang kaibigan ko, paano ka nakapunta dito? Paniniguradong tanong ko. Tumango siya at sinabi niyang mamaya niya ipapaliwanag. Ang mahalaga ngayon ay makalabas kami sa kuweba at matakasan ang engkantong gustong kumuha sa akin. May itinali siyang pulang sinulid sa kanang kamay ko. Nang tignan ko naman ang kamay niya ay may nakatali ring pulang sinulid. Tinanong ko siya kung para saan iyon. Sinabi niya namang iyon ang magtuturo ng direksyon sa amin para makalabas kami ng ligtas sa teritoryo ng mga engkantong gustong kumuha sa akin. Pagtiwala ka lang sa akin, hindi kita pababayaan. Wika ng kaibigan ko. Nakahinga ako ng maluwag at tumango. Inilahad niya ang kamay bilang pagpapahiwatig na hawakan ko iyon. Magkahawak kamay na nga kaming sinundan ang pinanggagalingan ng sinulid na pula. Habang naglalakad ay paulit-ulit niyang ipinapaalala sa akin na kahit anong mangyari o kung ano man ang marinig ko sa paligid o may mararamdaman man akong kakaiba sa likuran ko, ay huwag na huwag akong lumingon. Dahil sa oras na lumingon ako sa pinanggalingan namin, ay hindi na kami makakalabas pa ng buhay. Sinunod ko ang sinabi niya at kahit na nakarinig na ako ng mga pag-atungal at kalabugan na animoy, may mga nagsasapakan at nagdudumugan sa likuran namin, ay hindi talaga ako lumingon. Hanggang sa tuluyan na kaming nakalabas sa kuweba at natuntun ang kaduluduluhan ng sinulid. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay bigla akong nakaramdam ng hilo. At bago pa man ako tuluyang bumagsak sa lupa, ay nakita kong nauna nang lumagapak sa lupa si Ben at nawala ng malay. Ako naman bago mawala ng malay ay hinawakan kong maigi ang kamay ni Ben. Nang magising ako ay nakita kong katabi ko na ang kaibigan kong si Ben. Gaya ko ay tila kakagising lang din ito. Nang tignan ko ang kamay ko ay may nakataling sinulid na kulay pula at karugtong noon ang sinulid na nakatali sa kamay ng kaibigan ko. Ano ba talagang nangyayari, Ben? Nagugulo ang tanong ko. Isang matandang may mahabang balbas ang nagpaliwanag sa akin. Sabi niyang 3 araw na akong walang malay at napakataas ng lagnat ko. Kaya naman naghanap na ng albularyo ang mga magulang ko. Mabuti na lamang at nagkataong nasa baryo namin ang matanda dahil may binibisita siyang anak. Kaya naman siya na ang nagpresentang kumamot sa akin. Nang kamutin niya ako ay nalaman niyang naglakbay na ang kaluluwa ko at hawak-hawak na ng isang prinsipeng engkanto. Kaya't nahihirapan na siyang pabalikin ang kaluluwa ko sa aking katawan. Isa na lang ang naisip niyang paranon, pero lubhang napakadelikado noon dahil may basihan na ang gagamitin niyang kasangkapang kaluluwa ng isang tao ay hindi na makakabalik pa. Lalo na kung mabibigo ito sa mismong inaatang niya rito. Kaya kapag hindi siya magtatagumpay, ay 2 buhay ang mawawala.
Noon ngang nagpresenta ang kaibigan kong siya na lamang ang gagamiting kasangkapan ng albularyo, ay doon na nga sinimulan ang pagre-ritual. Pinagdugtong niya ang sinulid na pula sa magkabilang kamay namin ni Ben, dahil iyon ang magiging gabay ni Ben para matuntun ako at maibalik niya ako ng ligtas. Napakabusilak ng puso nitong kaibigan mo dahil hindi siya nag-aalinlangang iligtas ka. Kahit na ang kapalit noon ay maaari niyang ikakamatay. Wika pa ng albularyo. Maluwaluhang niyakap ko ang kaibigan ko at walang sawang nagpasalamat. Mahigpit niya naman akong niyakap at binulungan ng, sabi ko naman sa iyo, hindi kita iiwan at hindi ko hahayaang may mangyari sa iyong masama. Kaya't kahit sa kabilang buhay ka pa man magpunta, isusundan at susundan kita. Ganun kita kamahal, Aimee. Kahit na halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na yun, Sir Casper, ay malinaw na malinaw kong narinig ang huling katagang sinabi sa akin ni Ben. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Muling saad niya na siyang mas lalong nagpabilis ng pagkabog ng dibdib ko. Pero hindi nakabog ng dibdib na natatakot, kundi kabog ng dibdib na kilig. Dahil noon pa man, ay may lihim rin ako na gusto ko ang kaibigan ko na yon. Idinadaan ko lang sa pagsusungit para hindi niya mahalatang gusto ko siya. Nang tumikim ang albularyo, at saka pa lamang humiwalay sa pagkakayakap si Ben. Teka, hindi ba may dati na tayong nilapitang albularyo? Bakit sinabi ni Tatang kanina na naghahanap ng albularyo ang mga magulang ko? Bakit hindi na lang kayo dumiretso doon sa nilapitan natin noon? Tanong ko. Tinignan ako ni Ben bago siya nagsalita. Aniya, patay na ang albularyong gumamot sa akin nung una. Kinabukasan daw matapos akong gamutin ng albularyo na yon, ay nadatnan na lang raw iyong nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Wala rin namang makapagsabi na nilooban ang albularyong iyon dahil sa wala namang gamit ang nawala. Ang hinala nila ay baka natalo at pinatay iyon ng engkantong nagnanais na kumuha sa akin. Matapos ang kaganapang iyon, Sir Casper, ay binigyan ako ng proteksyon ng albularyo at may ibinubulong siyang orasyon at inihip sa katawan ko para hindi na raw ako malalapitan pa ng mga masasamang nilalang. Sa paglipas nga ng mga araw, linggo at buwan, ay naging magkasintahan na kami ni Ben. Magbaligoy-ligoy pa ba ako? Gayong noon pa man ay may gusto na ako sa kanya, di ba? At syempre, hindi ko na ikukwento sa inyo ang tungkol sa relasyon namin ni Ben at kung anumang mga kababalagan ang ginawa naming dalawa. Kasi masarap na kababalagan yon. Ikaw ba? Ginagawa mo pa yon? Dahil doon, dito ko natatapusin ang aking kwento, mga kaswang, dahil masyado nang napahaba. At baka kung ano-ano pa ang maikwento ko sa inyo tungkol sa aming dalawa ng minamahal kong si Ben. Muli, maraming salamat po, Sir Casper. Naway bigyan ng magaan na buhay ang lahat ng nakikinig sa kwentong ito. Amen.